Good morning everyone. June 2nd of 2024. Kararating lang ni Tisay from work. Kaya ayan, hindi natin talaga maiwasan na hindi bibisita sa garden ulit. Ayan, oh my. Tingnan mo yung leaf ng hosta, butas. May slugs ata na kumakain. So, kailangan ko ng pesticide dyan. Yung dito palagay sa banda na to. Itong tank na yan ay Astelbi. Tapos, ito kailangan ko siyang i-trim itong hasta na to dahil natatabunan siya. So, I've noticed, ayan, ang dami nga dito nakain. May mga butas-butas. So, hindi maganda pag ganyan. So, parang marami nga talagang issue ng slugs. Kaya, gagawan ko yan ng paraan very soon. Tapos, syempre, yung natin guys, yung iris natin. Ayan, tapos na siyang namumulaklak. Kailangan na rin yan na aalisin ang mga lumang bulaklak. Ayan. Pero, maghintay nga pala akong titingnan ko kung mayroon ba yung buto. Hindi ko alam pag may time ako. Pero dapat kasi aalisin yan dahil para foliage na lang ang matitira para medyo maganda na lang siya tingnan din. Tapos dito pala sa penis natin mayroon siyang seeds. Ayan, ipapadevelop natin yan, yung seeds na yan, dahil mag-e-experiment ako. Ito transplant kasi ito, yung original na plant. Galing ito sa brother-in-law ko. Pero yung original niya, yung nasa gilid ng bahay talaga mismo. Tapos, pag ako, pinag-propagate, kinukuha ko lang tapos tinatransfer ko dito. Pero may nakita ako sa na video sa YouTube na pwede palang gagamitin instead na yung rhizomes niya or tuber ba yung roots niya pang start mo, pwede yung seed. So susubukan natin yan pag matanda na yan. So syempre yan ang pinaka-paborito ko dito. Tingnan nyo yung yellow na Asiatic lily. So talagang nag-open na yung lily. Hindi pa naman lahat siya, mayroon pa rin hindi naka-open. Pero natabunan siya ng dahon ito. Pero hindi ko kasi siya pwedeng i-clip dahil nga gusto ko itong ipamature para dyan ako kukuha ng starts. Yung naman natin, clematis natin, yung kung nakita ninyo yung brown, buhay yan nung early spring. Pero nung nag-frost, namatay siya. Tapos ngayon nag-umpisa siya ng new shoot from the bottom. So kaya yan yung green leaves na. So 2 years na yan. Ang tagal ng development niya. Hindi ako makapaghintay na talagang lalago siya. Kasi last year napakaganda ng flowers niya. So nag-umpisa, I'm not so sure kung magfa-flower pa ba yan. Kasi nung yung ang namatay na vine, mayroon na nga yung shoots na mga bulaklak. Kaya lang, nung naabutan siya ng frost, siya, lahat namatay. Pati yung vine, leaves, flowers, lahat. So, hindi ko alam kung magkakaroon pa rin ba yan ng, yung new shoots, kung magkakaroon pa rin ba siya ng flowers. Tapos yung Stella de Oro naman natin, ayan, dumadami na rin yung flowers niya. Kaya lang guys, hindi natin magamit itong
flowers na yan, yung Stella de Oro at saka yung Asiatic Lily na yan. Dahil yellow kasi yan, yung theme natin sa kasal is Dusty Rose or Blush Pink. So nasa mga pink color yung isi-set up natin na arrangement. So I'm hoping na itong Asiatic Lily na yan ang mag-open next week. Kailangan kong mag ano ng arrangement by even kahit mga Friday or Thursday night, pwede na rin to set up for Saturday. Kung talagang, so hopefully ayan nga ano na yan, bubuka na yan hindi earlier than Thursday para talaga, kasi syempre ang Asiatic Lily din parang day lily lang yun siya, kaya siya tinatawag na day lily. Correct me if I'm wrong, kaya daw tinatawag yun na day lily kasi it will only takes one day yung magbuka yung flower. Tapos if you notice kasi yung day lily na yan or yung Stella de Oro, ayan, halimbawa yan, saan ba yung magandang example dyan, yan may irong isa sa isang stalk, ganyan. Pagkatapos kasi yan ng one day na yan, yung isa na yan, tapos may susunod kasi maraming mga flowers sa isang stalk, ganun daw yun, kaya daw yan siya tinatawag na day lily. But I could be wrong. Pero yung Asiatic lilies naman, I'm not 100% sure. Kailangan ko pa more observation ito. Kung hanggang one day lang ba talaga siya or more than a day yung flowers niya once it's open. Kaya, ayan, marami sana yan na mga flower. Kung, ayun na nga, hindi siya bubuka ng earlier than Thursday. Ayan. So, punong-puno na guys dito. Kailangan ko na rin siyang i-thin out. Lalo na tong creeping flax na to. Ayan, creeping flax. Tapos na kasi siya namumulaklak. Kung naalala ninyo yung mayroon akong video na nung very early in the spring, nag-flower siya dyan. Ang ganda. So, ngayon, tapos na kasi yung season niya. So, kaya green na lang yung makikita mo. And then, dinidevour niya yung area kasi ng halimbawa yung Asiatic Lily na yan, dinidevour niya. So kaya naapektuhan yung tubo ng lily na yan. So kailangan ko siyang i-thin out. Kahit itong coral bells na to, tingnan nyo, o yan, lumalaki na rin. Kung kumukuha din ako dyan ng start at nilagay ko sa pot at binibinta ko. Pero talagang sobrang lago pa rin talaga niya. So, ang gagawin ko ulit dyan is talagang iti-trim out ko siya closer to, para yung lahat talaga ng mga plants, mayroon talaga siyang makapag-breathe. Kasi tingnan nyo, yung, kahit yan yung Asiatic Lily nakatago, ayan So, pag hindi kasi siya tinitin out, parang syempre, parang nag-aaway. Parang nag-aaway. So, ito naman yung natin, kailangan ko tong bunutin. Hindi na yan part ng ng flower. Okay, sandali. Okay. Ayan. So, ito naman yung hydrangea natin. Kung naalala ninyo yung pinoprune ko tapos pinopropagate ko. Yung na-propagate ko, maganda naman ang outcome. Maliit pa lang pa rin. At least, pero hindi pa sila nag-show ng flowers, pero yung foliage niya ang ganda, 'di ba? Yung napakaganda yung bushy niya style. Now, my friend, hindi niya kinukuha yung hindi niya tinitrim or pinoprune. So, pag hindi mo kasi yata pinoprune, mag-i-start sila ng marami pa rin mga bulaklak, pero I think based on my experience in this particular hydrangea, kasi mayroon din ako ipakita sa inyo na another kinds of hydrangea. Ito kasing particular na hydrangea na yan, talaga siya, nung nakita ko talaga sa mga other gardeners din online na
talagang pinoprune siya. Kasi kung hindi mo pinoprune, halimbawa yan, tumataas, lumaki siya, tapos parang namatay nga ang looks niya pag winter time. Yung may mga shoots kasi yan sa every node, mayroon siyang mga new shoots. So bushy siya tingnan, ayaw kong gano'n. Gusto ko yung parang ganyan siya, ganyan yung looks niya bago siya mag-ano. Tapos, yung advantage din doon is, parang halimbawa, pag nagkukuha ka ng flowers niya, lalagay mo sa arrangement, so, malaki yung puputulin mo na, na stalk para mapatayo mo yung, diba? Kasi kung hindi, maliliit lang din yung lalabas sa every node ng hydrangea pag nagkataon ng ganun. Mayroon akong, kung hindi pa yun ma-prune yung doon sa alaga ko, ipapakita ko yung difference ng looks ng hydrangea na na-prune, itong klase na to, itong variety na to, na na-prune siya kaysa doon noong hindi na-prune. Kasi mayroon kasi siyang similar variety nito nandoon, tapos hindi siya naka-prune. So ipapakita ko sa inyo yung difference. Okay, so yan yung same variety ng hydrangea na mayroon ako sa bahay. Dito to sa work. So yan yung difference ng hydrangea pag hindi mo siya i-prune kaysa na-prune siya. Pero gaya nito, hindi nag-flower na rin siya. Mayroon siyang flower here. It's flowering, but as I see, it's coming from the new roots. It's coming from the new roots. So, ito talagang luma na to. Hindi talaga siya, wala talaga siyang new shoots. Mayroon dito na konti na shoots here. Pero hindi naman siya nag-develop. So lahat actually ito is a new roots from the very base. So dapat din talaga is kinukuha ito. Pero yun na nga, may blooms na. Yung sa akin wala pa. So yan guys ang difference. Yan ang difference ng itong variety na hydrangea na yan. Ayan ulit yung natin, yung Asiatic lily natin. So, okay. So, ito naman is hydrangea din yan. Yan yung fire and ice na hydrangea na, yan, bali baby yan nung nandoon sa harap ng garden. Pinopropagate ko kasi yan. One in these days, mag-video ako kung paano ko siya pinopropagate. So, as you see, ibang klase or ibang variety na hydrangea yan compared sa hydrangea na yan. So, itong klaseng hydrangea na to, ang gagawin mo lang is i-clip mo lang yung niya. Pag nagpuprune ka dito, yung flower lang niya, yung kukunin mo. Hindi mo siya ipuprune all the way in the bottom compared dyan. Yan kasi, ipuprune mo talaga siya all the way from the bottom. Ito hindi. So, pag nagpuprune ka ng hydrangea, depende talaga yan sa kung anong variety or anong klase ng hydrangea. So, itong klase din ito na na Asiatic lily, maganda din yan. Pero sa the way it looks, parang hindi din siya hindi pa yan aabot next week para sa para sa kasal. So, ito mayroon na ring buds ang ating daylily. New variety yan. Mayroon yung isa din yan dito, bago din. So dito na area guys is very full na talaga yung niya. Kasi mature na sila yung mga plants dito. Mature na. So, parang almost all of the talaga space is covered. Tapos ito namang blue na na hasta. I like it. Parang nabiblend talaga siya sa hasta din na nandito. Galing yan sa work. Ayan. Tapos ito naman variegated na
Hindi ko alam kung ano yung name niya. Maganda siya very early in the spring, yung flowers niya. Ito ibigay naman sa akin ng aking kaibigan. Tapos bilis niyang lumaki actually. Bilis niyang lumaki. So dito naman magpo-propagate din ako. Magpropagate din ako dyan para dadami siya. Kasi ang purpose ko dito is paglalaki siya, matatabunan niyang medyo sa shed na yan. So yung mga like sa coral bells at saka hasta, magiging nasa sa bottom na lang siya nito kasi lalaki to na bush. So ayan, tapos yan dumami na rin yung hasta na yan, napakaganda niya. So abangan ninyo guys, mag-umpisa ako ng another beds ng hasta lang talaga para makikita ko na yung mga variety ng hasta. Tapos magagawa din ako ng area na puro daily list lang talaga para lahat ng mga variety ng lilies na mayroon ako doon makikita ko siya. So abangan ninyo, ang dami ko kung gustong i-update dito sa garden ni Tisay, lalo na sa mga bulaklak. For some reason talagang from edible garden nagiging talaga siya, nati-turn into a flowering garden na talaga siya. Mas talagang I'm still likes the edible garden, of course, who's not, diba? Pero talagang iba yung love na naramdaman ko dito sa flowering garden. Tapos yan, iba ding variety na yan. So tingnan nyo, sandali, yan. So ganyan na yung looks niya. Tapos yung deer astilbe natin, nakakala ko yan mamamatay yan dahil yung asawa ko, nagkamali siya. Last year, nalagyan niya ito ng bleach dito na area kasi may nilinis siya. Nakalimutan ko kung ano ba yung ginawa niya na naglilinis siya dito na anuhan niya ng bleach. Pero ayan, gumanda naman yung So yan, pink naman yan. Kung hindi pa yan next week, siyempre, maisama natin yan sa ating pagdi-decorate. Ayan. Kasi very limited lang yung plants ko. Flower ko for i-add on sa mga decoration. So, yan guys. Yan ang looks ng ating flower garden dito sa Milk. Ito kasing shed na to guys. Farm kasi ang original kasi talaga ng area ng bahay namin is farm. So, sa lulo pa to ng kasi ng asawa ko. Tapos yan na nga, dito kami nakatira. Hindi ko na yun naabutan, 20 plus years ago. Hindi ko na yun naabutan.